Nilagyan ko muna ng temporary light itong ating drip glider house and nagta-touch up lang ako ng pintura dito. So yung mga screen na hindi pa masyadong napinturahan ay papadaanan ko lang ng pintura. Itong ibabaw na bubong na rin to, pipinturahan ko na din para medyo maayos-ayos naman yung itsura niya. Done na tayo mag second coat dun sa mga screen, na paint ko na ng black yung front roof natin and syempre hindi nyo makikita. So papakita ko na lang kinabukasan. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Try Tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Today is January 23, 2024 and ito na yung status ng ating drip glider house ngayon. So the other night ay nakapag-spray paint na ako nung mga gilid-gilid, yung mga singit-singit. Tapos pinulido ko lang yung details nitong ating drip glider house. Ultimo yung mga singit-singit nitong mga bakal-bakal na yan. Ay ni-spray paint ko para malinis na malinis siyang tingnan sa labas. Ngayon ang gagawin ko ay maglalagay tayo ng expanding foam dun sa may likod na area na yun. Dito kasi ay may gap na konti, hindi kasi pantay yung lupa namin dito. So maglalagay pa naman ako ng flooring dito, pero gusto ko lang na nako-cover ko yung gap na yun para safe na safe. And sigurado tayong hindi makakatakas yung mga sugar gliders natin. Awalisin ko muna yung area na to make sure na wala yung mga excess na mga stones na yan. Done na ako magwalis and now maglalagay na tayo ng expanding foam dun sa mga sulok-sulok. Medyo kinakabahan ako kasi yung last time na gumamit ako nito is nung ginawa ko pa yung shallow tank. Excess ko lang to dun, so tingnan natin kung ano mangyayari. Done na tayo maglagay ng expanding foam dun sa mga sulok-sulok ng ating drip glider house. So ngayon ay papatigasin ko na lang muna yan bago natin i-cut off yung mga sobra-sobra dito sa expanding foam. After that, pipinturahan natin yan ng black para maayos naman tingnan. It's been a few hours, fully dry na ang ating expanding foam. Actually, 10 to 20 minutes lang, dry na talaga to eh. So let's check it out. Ayan, medyo matigas-tigas na siya ng konti. Solid na siya. So what we're gonna do is ititrim lang natin itong mga extra na expanding foam gamit itong blade. Yan, babakbakin ko lang to ng ganito. Dito sa floor natin, maglalagay pa naman ako ng mat and mako-cover up yung area na yan. Though, ipipaint ko pa rin siya para walang nakikitang puti dito sa ating drip glider house. Gawin ko lang to all over, tapos papakita ko sa inyo after kapag nalinis na. Done ko na gawin yun dun sa loob. Nandito lang si Samuel, nawalis niya lang yung mga sobra-sobra. Dito naman yung gagawin ko sa other side. Itong mga visible stuff dito sa harapan, pinaplano ko na lang i-silicone sealant. Black naman yung sealant ko. I think kasi hindi ako magiging very precise kapag pininturahan ko to. Pero, ayun, sealant ko na lang siya. The reason kung bakit parang sinisil ko itong buong cage, kasi wala naman akong plano magbanlaw-banlaw dun sa loob at mag-wash-wash ng tubig. Dahil nga, mga sugar gliders naman to. Ang sugar gliders, di naman talaga sila naliligo. Kung ilalagay natin na floor mat, yun naman yung removable. Pwede siyang banlawan, just in case na medyo dumumi na siya, o kaya pwedeng i-vacuum. Lalagyan ko na ng silicone sealant yung dito sa harap. Okay na yan. So, ngayon tapos na magwalis si Sam dun sa loob. Now, it's paint time. Pinturahan na natin tong sa baba and i-overlap ko ng konti sa may sahig yung aking pintura. Dahil ito naman ay i-cover natin gamit yung mga floor matting na in-order ko sa Orange app. Gusto ko lang na pag kinabit natin yung floor matting, wala makikitang puti. Kasi yung kulay nun ay coffee brown. Yes po, coffee brown kasi wala akong makitang itim. Yun na yung darkest shade na nakita ko, so okay na siguro yun. Doon na ako magpintura dun sa baba. Papatuyuin na lang natin yan. Siguro if by tomorrow ay tuyo na yan, baka mag-wash down ako nitong entire glider house natin. January 24, tuyo na yung mga pinintura natin kahapon dun sa loob. Itong sinilant natin ay tuyo na din. Ayun yung pinintura natin. So ang gagawin natin ngayon, habang hinihintay natin dumating yung in-order kong flooring, ay i-wash down ko na tong buong cage. Yes po, babasain ko yung mga ganto-ganto para bumaba yung mga chemical kung may nakakapit man dyan. Para pag nilagay natin yung mga gliders natin, safe na talaga. Let's go, banlaw time na tayo dito sa ating cage. Ayan, simulan din natin dun sa bubong para wash down yung mga chemicals na yan. Habang wina-wash down ko ang ating drip glider house, gumawa nga pala ako ng mga drain holes para dyan makakatakas yung tubig. Maliit na maliit lang siya para lang just in case na pasukan ng tubig to ay hindi naman mag-flood.